Mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, nako, nakalalabas-labas lang po. Eto na po, dahil po dito sa flood control project, maanumalyang flood control project, tila nagkakagulo na po, no? Eto po, kanya-kanya, away-away na po, mga kapatid. Kasi, siyempre, matira-matibay na po rito. Hindi po nakatiis itong si Bersamin, no? Na tila ang gustong palabasin, ng mga congressman. Kaya yan yung ginawa nilang pag-imbestiga. Ang dami pong kapalpakan yan. Alam na po natin yan yung resulta niyan. Yung investigasyon po na ginagawa nitong House of Representatives ay para lang po yan mailigtas nila yung sarili nila. At ito po si Bersamin, dating Chief Justice, alam niya po, no? Alam po ni Bersamin kung ano po yung gustong palabasin. Kaya po imbis na mailigtas ng mga congressman, yung kanilang mga kabaro dito po sa flood control projects ay lalo po silang nalalantad, no? Ayan, kita ngayon po nagalit na po si Bersamin. Naglabas po ng pahayag. Ang sinasabi ni Bersamin, clean your house first. Wag kayong magbintang. Yan ang sinasabi ni Bersamin para lang kayo mailigtas ninyo ang sarili nyo. Kami ang pagbibintangan ninyo na may kasalanan dyan sa flood control projects. Pucha, matindi po to. Hindi na po nila maiwasan kahit na ano po pong gawin nila. Lalo na po ngayon, nakita nyo naman, umulan na naman. Umulan lang ng 30 minutes. Baha na naman po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kaya po ito, hindi po nila kayang i-divert to. No? Ito pong flood control problem, kahit kailan, hindi na po ito makakalimutan. Palala po ng palala. Yun nga po yung pananaw natin, no? At umaayon po yung mga scientist dito na yung ginawa ninyong magkamal lang kayo ng pera, yung ginawa ninyo ng mga flood control project, kumpirmado yan ng mga scientist at ni Badong. Ako na magkukumpirma. Ako na magkukumpirma na yan po, imbis na makatulong sa pagtanggal ng baha, lalo pong nagpapalala. Ayan po ang resulta. Mas maraming flood control projects, mas maraming baha ngayon. Kaya po hindi nyo po maikakailayan. Ngayon po, banata na sila. Wala si President Marcos. Titignan po natin, sino po ang matitira dito kay Bersamin. First time po niya, banata ni Bersamin itong mga congressman. Na pinangangalagaan ni Martin Romualdez. Ang galing kasi, alam niyo, asar na yung mga tao sa inyo. Tapos maglalabas kayo ng mga salita na, we will not condone corruption. Pucha, kala nyo, kung magsalita si Martin, kala mo walang bahid. Yung pinamumunuan niya, kala mo, yung walang bahid ng dungis. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, bago po ako sumalang, nire-review ko po yung aking mga notes. Kasi itinulog ko muna. Natulog muna ako. Baka, okay to, maganda to. Kaya lang, antok na antok ako. Sabi ko, tulog ako ng 30 minutes.
Aba, paggising ko po, may bago ng balita. Yan yung balita kanina eh. Yung nagalit na po si Bersamin sa mga congressman. Babasahin po natin yan. Pero may mas bago. No? Ito po, dadating na raw si Garma. Sabay-sabay po. Kanina po, bago ako matulog, 30 minutes ago, ang balita po, kalalabas lang po ng pahayag ni Bersamin. Galit siya sa mga congressman. Para tapalan po yan, lahat po ng mainstream media, tignan nyo po, no? Lahat ng mainstream media, ang balita nila ngayon, darating si Garma. O, si Garma, sikat nung panahon ng Quadcom. Pero ngayon, hindi na natin siguro magtataka sa'yo, sino na nga ba si Garma? Paalala ko lang po, si Garma po yung PCSO na dati raw bagman ng Si Garma po yung nag-uugnay-ugnay sa war on drugs, sa Pogo, sa Sugal, etc. 'Di ba? Ngayon po, bumalik na raw o babalik na raw sa Pilipinas o nakabalik na sa Pilipinas. Sabay-sabay po nilang binalita. Alam nyo na kung bakit, 'di ba? Baka akala nila, yan ang pag-uusapan natin, diversion. Ano ngayon kung narito na si Garma? Kung may kaso siya, kung meron siyang problema sa batas, hulihin nyo. Okay lang kami, wala namang problema dyan. Hindi nyo na madadivert ng kahit na anong balita ang tungkol sa flood control. Kaya po, hirap na hirap sila ngayon. No? Hirap na hirap, nagsisisihan na. Kanya-kanyang linis. Kanya-kanya po silang linis. Ano kung dumating si Garma? Kung may kaso, hulihin nyo. Tapos. Ambot Burao, thank you very much sa 279. Bads, I'm back. Pakape muna at share the blessings lang. Thank you very much, Ambot Burao. Okay. Wala na kaming pakialam dyan. Eto pa po. Si Risa Ontiveros. Siya raw ang opposition's bet sa 2028. Alam mo, Risa Ontiveros, tigilan nyo na yung kagagamit na kayo yung oposisyon. No? Katulad ng paggamit nyo na kayo yung representative ng taong bayan. Tigil-tigilan nyo kami na kayo ang oposisyon. Tanong ko kayo, kailan nyo inopose ang administrasyon? Ang ibig sabihin po ng oposisyon, tigil-tigilan nyo na yung paggamit ng oposisyon, hindi kayo oposisyon. Ang ibig sabihin po ng oposisyon, administrasyon, nakakontra kayo lagi sa administrasyon. Kaya kayo oposisyon. Yun po ang meaning ng oposisyon. Kayo, mga dilawan, mga kakamping, mga makabayan black, at kung ano-ano pang grupo na nagsasabi na kayo yung oposisyon, lagi kayong nakaayon. Tapos sasabihin mo, ikaw ang bet ng oposisyon. Utot mo. Ang tunay na oposisyon, yung grupo nila BP Sara. Si BP Sara ang tunay na pinuno ng oposisyon. Hindi kayo. Okay. Sinagot lang po natin yan. Tsaka yung kay Garma. Di hulihin nyo kung dumating. Wala kaming problema dyan. Pero hindi nyo po madadivert. Bakit po hindi madadivert ang issue ng flood control? Kasalukuyan pong binabaha yung mga tao ngayon. Hindi na po nawawala. Imposible po, di ba? Bakit hindi na nawawala? Paano? Dahil sa mga ginawa ninyo na mga flood control project, tinatrap nyo na lahat ng mga tubig, wala na madaanan. Harang dito, harang doon ginagawa nyo. Yung mga umulan, dapat may pupuntahan yan. Simple lang po, maglinis kayo ng mga kanal, linisin nyo yung mga estero. Ang ginawa nyo, binarahan nyo ng binarahan. Tayo tayo rito ng 3 kilometro. 3 kilometro, saan dadaan yung tubig? Mula sa mga bahayan, mula sa mga palayan, mula sa yung papunta sa ilog, hinaharang ng flood control project nyo. Kaya, saan pupunta yung tubig? Di dyan lang sila. Hanggang masipsip sila ng araw. Ang ginawa ninyo na flood control,
ayon sa mga scientists, parang dam. Kinukulong nyo yung mga bahayan, bakod kayo ng bakod, papunta sa ilog dapat yung mga tubig, dahil binakuran nyo yung mga ilog, natatrap na sila ngayon. Buti nga, pasalamat nga kayo, wala pang bagyo. Wala pa pong malakas na bagyo. Alam nyo po, pag lumakas ang bagyo, wasak lahat yan. Wasak lahat yan, mga flood control project na yan. Yan pala yung sinasabi ni BBM noon na na-overwhelm. Alam niyo ibig sabihin na na-overwhelm? Nawasak. Dahil walang bakal, malabnaw ang timpla ng semento. Kaya madaling masira, madaling mawasak. Ayan pala yun. Kaya pala nagpahayag si BBM na iipunin yung tubig baha para gagamitin kung saan. Trinap nyo bara dito. May isang congressman, may budget ako, barahan natin dito. Ako naman, may budget, bara tayo dito. Ako may budget din, bara. Pucha, nakakulong na yung Metro Manila, wala nang labasan yung tubig. 30 minutes lang na umulan, saan pupunta yung tubig? Wala na, may mga bara na eh. Matatakaw kasi kayo sa pera. Opo, kontraktor, congressman, mga taga-DPWH, pare-pareho kayong matatakaw sa pera. Oh. Ngayon, nagalit si Bersamin kasi ang pinalalabas nila, yung budget palpak eh. Tama naman. Pero pinupuruhan naman to ng mga congressman. Kaya yan ang numero unong kapalpakan nyo eh. Ang dami na nagsasabi, paano nyo iimbestigahan ang nyo sarili? Lahat ng tao, alam na sa Pilipinas. May mga expert sa pagtingin sa mga magnanakaw. Si Greco Bellica, dating PACC, na tinanggal nyo. Hindi lang si Bellica tinanggal nyo. Tinanggal nyo yung opisina. Anti-crime. Mag-iimbestiga ng mga katiwalian. Hindi nyo na kinakailangan magtayo sana. Dapat na meron nag-iimbestiga lagi. Tinanggal eh. Alam nyo na kung bakit tinanggal ang PACC. Para walang mag-iimbestiga. Kita nyo ngayon. Galit ako. Mahiya naman kayo. Pati yung First Lady nakigalit. Yung project niya. Nagtataka nga kami, bakit may project to si First Lady? May katungkulan ba? Akala ko asawa lang eh. May sarili ring pinapatayo. Pati yung First Lady, nagpapatayo din. Nagpatayo ng building, 200 million. Palpak. Hindi pa nagagamit. Palpak na. Nagalit din. Seriously, ito sabi ng First Lady seriously, mahiya naman kayo. Pati ito, nakawan nyo ng dignidad. Our artists deserve respect. Not this rotten monument of incompetence. Galit din yung First Lady, galit din yung Presidente, galit din yung Executive Secretary. Si Martin hindi nagagalit pero ayaw ng korupsyon. Si Chis Escudero, dehin bukiki. Ano na? Ang Pilipinas, lahat ng mga matataas na tao hanggang galit lang kayo. Wala lang. Anong gagawin nyo? Anong aksyon nyo? Di ba tawag na magnanakaw? Nakita nyo magnanakaw yung due process ba yan? Halimbawa po, yung isang tao nagnakaw po ng sardinas, tsaka noodles, siniksik sa Alam nyo ba ginagawa doon sa mga tao na yun? Sa mga maliliit na grocery, nahuli ng gwardya, pipicturan muna. Huwag tularan. Magnanakaw ako. Ni-picture. Buti pa yun, instant justice yun eh. Meron sa amin dyan dati, ewan ko kung nakatayo pa yun sa doon sa Sapampalay, meron pong grocery doon eh. Hindi pa po uso yung mga pure gold na yan. Tsaka Alpha Mart, meron pong grocery doon.
Nakalimutan ko na yung pangalan. Marami po nagtatangkang magnakaw doon ng mga, yung mga sinisingit lang. Pag nahuli po yun, dami pong picture yun, huwag tularan, magnanakaw ako. Instant ano yun, di ba? Oh, may picture ka na dyan. Sikat ka na. Kaya mga kapitbahay mo, pag namili doon, uy, si ano yun na? Terador pala ng... Dito po, nakita na, oh. Galit ako. Paano kang hindi magagalit? Ganun pa mga dialogue. Paano kang hindi magagalit? Nakita nyo yan? Ni isang araw, walang tinayo, walang ginawa. Pumunta sa Benguet. Galit ako. Para tayo nag-aaksaya ng, nagtatapo ng pera sa ilog. Oh, ano po solusyon nila? Kaya, pag pinaayos to, madodoble pa ang budget. Pucha, dinoble pa ang budget. Imbes na, yung dito naman, sabi ni Vince Dizon, kinakailangan po natin i-rebid yan. Alam mo si Vince Dizon, ang bata niya nung panahon ni Duterte. Nakita ko yan, sa bakuna yan, di ba? Magaling na tao yan eh. Pero biglang tumanda nung panahon ni Marcos eh. Antindi ng problema eh. Yung DOTR siya dati ngayon. Okay. Opo, nagkakagulo na sila. Kasi nagalit si Bersamin. Nagbigay sila ng NEP. Ang pahayag ba naman ng mga congressman, ipapasoli. Nag-press conference yung mga congressman. Sabi, maanumalya daw, kaya ipapasoli. Eto po ang pahayag ni Executive Secretary. Basahin natin. The Cabinet, eto po, the Cabinet, the Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of House of Representatives. Kami po sa cabinet, kami pong gabinete, ay tinututulan yung mga spin, yung mga pautot na nagmumula sa mga miyembro ng House of Representatives. Tinukoy po, hindi po sinabi na nanggagaling sa mga politiko. Sinabi po, members of House of Representatives, mga congressman. Mga congressman po ang tinukoy ni Executive Secretary. Sabi niya, tinututulan namin ang pambabalatuba ng mga congressman. Tuloy natin. Who are thereby attempting to shift the blame. Na nagtatangka na, ano yung shift the blame? Na nagtatangka na sisihin, ibaling ang sisi. Yun. For their own corruption and failures unto the executive branch. Na ibaling ang sisi mula sa kanilang korupsyon, pinagbintangan po ni Executive Secretary, na corrupt kayong mga congressman. Hindi po ako to, ulitin natin. The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures into the executive branch. Ang sinasabi po ni Bersamin, may mga congressman na pilit binabaling sa iba, pilit na binabaling sa amin yung ginagawa nilang korupsyon at kapalpakan. Grabe po tong wordings na to, Iba po ang wordings nito. May pagbibintang na, pinagbibintangan na ng Executive Secretary ang mga congressman na corrupt. Yung sinasabi ni Speaker na we do not condone. Di ba? Tama eh. Bakit nyo nga naman ibabaling sa kanila? Kayo nga ang corrupt. Parang sabi, bakit nyo kami pagbibintangan na kami corrupt? Kayo nga yan.
Lahat nakakaalam na kayong congressman ang corrupt, sabi ni Executive Secretary. Matindi po to. Ngayon lang tayo nakarinig ng ganito mula po sa Malacanang. Tuloy po natin. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political tactics. Hindi kami papayag na kami ang inyong pagbintangan sa sarili ninyong korupsyon. Gamitin kami sa inyong pamumulitika. Grabe, ngayon ko lang po narinig na yung Malacanang pinagbintangan yung mga congressman na mga kurakot. First time po. No? Direkta sinabi, kurakot kayo. Hindi na po mababawi ito. Nakakalat na po ito. Kaya nga bigla nila nilabas eh. Sabi ko, idlip lang ako. Biglang nakakalat na po ang balita na dumating na si Garma. Wala kaming pake. Hulihin nyo kung may kaso. Ito po ang problema. Binanata na na executive secretary yung mga congressman na corrupt. Matindi to. Wala pa naman si BBM ngayon. Okay. Tuloy natin. Hindi pa tapos ba dong? Hindi pa eh. All our investigations into the anomalies will be futile. Mawawalan po ng silbi ang lahat ng investigasyon tungkol po sa mga anomalya. Yan, sabi ni Bersamin. If the sources of corruption remain unchecked. Kung ang source po, ang pinagmumulan ng corruption ay hindi po na-check, hindi po natutukoy. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Kaya, nananawagan kami sa House of Representatives na akuin ninyo yung accountability ng ginawa ninyong corruption. Putang tindi niyan. Tinatranslate ko lang Clean your house first. Linisin nyo muna yung bahay ninyo. Sign, Executive Secretary. Matindi po to. No? Direkta na po na pinagbintangan ng Executive Secretary na kayo ang corrupt, huwag nyo ibalik sa amin. Akuin nyo yung responsibilidad kasi walang mangyayari sa mga investigasyon natin kung kayo pinangangalagaan nyo si Saldico, si Martin Romualdez. Yan po yung pahayag, hindi lang nagpangalan. Pero tinukoy niya, kayong mga congressman ang corrupt. Hihintayin natin ang sagot ng mga congressman. Start na. Bloodbath na. Titignan natin. Ngayon, ang tanong. Ito po ang tanong, Ang tanong, sino ang malalaglag? Hindi po pwedeng, hindi po pwedeng baliwalain ni BBM yan. May malalaglag at malalaglag dyan. Yung kay simple lang yung, halos walang away yun Walang bintangan, nagpupurihan pa Si Torre tsaka si Torre tsaka si Remulla. 'Di ba? Nagtalo. Laglag si Torre. Oy, asan na yung pinangako nyo kay Torre na bibigyan nyo ng trabaho? Wala na rin. Kasi nakalimutan na si Torre. Kawawa naman. Clean your house first. Sino po kaya ang malalaglag? Tayo, popcorn lang tayo. Huwag kayong magmalinis. Executive, under na executive, DPWH. Puro corruption yan. Congressman, corruption din. Huwag po kayong magmalinis pareho. Ang problema nila, nagtuturoan
Ha? Pero gusto nila na iligtas yung mga kabaro nila. Ibig mo sabihin, Bersamin, walang korap sa DPWH? Kita na nga. Imposible, sino ba yung mga pumipirma dyan? Tama ka rin naman. Mas malaki nga lang yung corruption nun. Kasi sa kanila nagmumula yung budget eh. Ayon nga kay Belhica, ang mastermind niyan, mga congressman. Hindi na kayo makakapagmarunong. Kaya ako, mas mabuti pa, itigil nyo na yan. Yung inyong, hayaan nyo na si Marcoleta. Kasi habang nag-iimbestiga kayo, lalong naiisip ng mga tao, oo nga, bakit nyo nga nililigtas? Ha? Bakit nyo nililigtas si Saldico, tsaka si Martin Romualdez? Oh. Bakit nyo sila nililigtas? Magbabasa po ako mamaya. Pagkatapos po ng natin, may question and answer po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Ito po, ako, nakikinita ko po pagbalik ni Marcos dito. Wala na eh. Talagang lubog po sila dito. Maski po yung media na walang pakialam noon, talagang kinukuyog na po sila rito sa flood control. Hindi na po nila mababalik maski po yung mga artista. At ang pinakamalupit, si Eli Buendia, na anti-Duterte. Yung singer ng Eraserheads, bumanat na rin dito sa... Wala po eh. Wala po kayo magiging kakampi na celebrity. Lahat ng celebrity, galit sa mga Nepo babies. Bakit? Ano yung sabi? Ang papangit. Sabi ng Bret Hartman, pangalan, Bertman. Basta rin yan eh. Sikat na vlogger na nakabase sa US. Hindi pala kaya ng hindi pala kaya ng pera, no? Ang papangit. Ayan, si Buendia, anti-Duterte yan eh. Pero pati po mga anti-Duterte, bumabanat na sa flood control projects. Kaya mahihirapan po kayo dyan. Pasensya na. May tumawag eh. Okay. At saka, mahirap po sa iba kasi, nung mga ibang issues, ang dami po, isang issue lang eh. Kaya, yung sinasabi nila ngayon na maghintay tayo ng independent. Mabuti nga, nag-iimbestiga. Pasalamat talaga tayo kay Marcoleta. Kasi kung wala si Marcoleta, wala yan. Yung sasakyan nila kay Bunoan, tignan yung ni Bunoan. Kaya siguro tinanggal na rin si Bunoan kasi hindi niya nakuha yung hindi niya nakuha yung tao na isolated lang tong Bulacan. Hindi po totoo yan. Paano nyo sasabing isolated lang yun sa Bulacan? Yan gusto nilang palabasin eh. Panay Bulacan, panay Bulacan. Ibig sabihin, hindi nyo kasi pinupuntahan yung ibang lugar. Kaya akala nyo Bulacan lang. Magtrabaho po kayo. Lahat po ng congressman sana ngayon. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon po, kung talagang hindi kayo involved, kayo mismo pumunta ron. Bakit walang pumupunta mga congressman sa mga distrito nila para tignan yung mga flood control? Yan ang pinagtataka ko. May mayor, di ba? Yung mayor doon sa Leyte.
na pinagbibintangan si Richard Gomez. May governor. Oh, maraming governor. Oh, mayor sa Quezon City, nagsasabi na, pag-aaralan na nila. Bakit kaya walang congressman na pag-aralan nila yung mga pinatayo ng DPWH? Oh, kasi sila nga yun eh. 'Di ba? Sila nga yung nag-request nun eh. Bakit sila? Kaya dito po, sa galit po ng taong bayan, hindi na po kayo makakapaghugas dito. Hindi nyo na po makokontrol. Kahit na ipatawag nyo pa uli si Garma at mag-akusa ng mag-akusa, tandaan po ninyo, nakulong na po si Tatay Digong, wala na pong mas malala pa na gagawin kayo sa mga Duterte. Okay, isa pa pong balita ngayon dahil po sa flood control, napapabalita rin po na magkakaroon daw ayon po sa Politico. Ito po yung site ng Politico PH. Whispers of leadership coup are shaking both the Senate and House of Representatives, no? At as the scandal over alleged anomalies in flood control projects splashes mud on both chambers of Congress. Alam niyo po kung bakit napapabalita na tatanggalin o sisipain na si Romualdez at saka to si Chis Escudero? Dahil hindi po nila na-contain, no? Hindi po nila na-subside yung galit. Nasabay pa tayo dito sa nakikita nyo po, may rally po sa Indonesia. Nakikita po ng mga kababayan natin yan. Kung gaano po katatapang yung mga realista ng mga sa Indonesia. Gumaya nga yung mga makabayan black, di ba? Nambato na rin ng pulis. Nambato na rin ng pulis eh. Hindi po tayo. Sa atin po, mapayapa po tayo. Hindi po masama mag-rally. At tayo po, mapayapa lang. Hindi po tayo yung anong tawag doon? Yung mambabato ng mga pulis, manlulusob ng mga manlulusob ng mga opisina ng mga kontraktor. Ito po. Ayon po dito, whispers of leadership coup are shaking the Senate and House of Representatives. Ayon po sa scooper ng Politico, Senate President Francis Escudero at saka si Romualdez ay maaari pong matanggal. Dahil po dito sa hindi nila naawat yung problema sa kani-kanila. Kasi nagmula kay Marcoleta, Senado, di ba? Hindi nila napigilan yung mahusay na paglalantad ni Marcoleta. So, sinasabi rito na pwede raw na makabalik itong si Tito Soto sa Senate na ngayon ay Senate Minority Leader para mapamunuan ng Senado. Ayan. Pero ano lang to, chismis. Sa ano naman, hindi po chismis, scooper po ng Politico. Ayan. Dito naman po sa mga congressman ay ang mga rumors o suggest ng maaring mamuno ay walang iba kung hindi ang kanyang nephew. Batang-bata, Majority Leader Sandro Marcos or Bacolod Representative Albi Benitez. Aba, Albi Benitez talaga. Ito ba si Albi Benitez yung yung napapabalitang nakakasabay sa eroplano ni ni Alawi-Alawi? Pero wala daw katotohanan yun, yung sa kanila ni Alawi. Okay. Kaya po,
Pwede po, di ba? Kaya nga sabi natin, sino po ang malalaglag dun sa dalawang pinakamakapangyarihang mga tao ngayon? Si Executive Secretary Bersamin ba? O ang pinsan ni BBM na si... Yan po yung immediate eh. Yung sa Senate, mukhang mahirapan po si Tito Soto. Sa Senate kasi iba po yung ano eh, iba po yung mag-isip yung mga senador eh. May pagkaano po yan. Kasi tandaan niyo yung Senate, laging kinukonsider nila dahil ano po sila, national eh. Ang pagtakbo po nila yung ano eh, buong Pilipinas eh. Kaya kinukonsider po nila, hindi po basta-basta yan na pwedeng, yung lagi pong nakakonsider yung eto pang gagawin ko na to, may pag-asa pa ako maging senador balang araw. Kaya tingin ko dyan, mahirapan sila magpalit ng leadership sa Senate. Pero sa House of Representatives kasi, ano po yan eh, damay-damay yan eh. Pag nakikita nila, puta, yari tayo dito. Ano sa tingin nyo? Sino ba binasbasan na ng presidente? Madali pong bumaliktad yan kung sino may basbas eh, di ba? Natatandaan nyo nun? Yung nagko si Gloria Macapagal. Oh, si BP Sara lang yung kumamada nun. Nakudita nila si Alvarez. Kaya dito, malamang ganyan. Oy, 2,000 po tayo ngayon, no? 600 lang po nagla-likes, mag-likes lang po tayo. Okay. Pero, yan pong mga pagpapalit ng liderato na yan, kaugnay pa rin po ng flood control. Mahirapan po sila. Ako sa totoo lang, ito po ang pinakamahirap na i-divert tong issue na to. Kasi, pag umulan lang po, tama. Paano mo i-divert yung problema na kada uulan, katulad po niyan. Sasabihin nyo, mababaw lang naman ba doon? Hanggang 20 lang naman o hanggang kayang-kaya hanggang bewang lang naman. Hindi lang naman po yan eh. Kada po bumabagyo, kada po bumabaha, kasabay po niyan yung leptospirosis. Leptospirosis. Yan. Yung sakit po na nakukuha sa baha. Oh, leptospirosis. Yun. Kaya po, hindi po pwedeng sabihin nyo na, badong, ang OA mo naman, hanggang bewang lang yan. Hanggang bewang nga, pero may lepto naman. Di ba? May lepto. Yan lang po ang ating topic. Maganda po yan. Tayo po mga Duterte, relax. Relax lang. Taga-ano lang tayo. Taga-sindi lang tayo ng sunog. Wala kinakailangan nila iligtas sa mga sarili. Sila po nililigtas nila sarili nila. Hindi na po obra yung isisi sa Duterte. Wala na po yan eh. Hindi na po nila maibabalik yun, yung paninisi sa mga Duterte. Kaya, laglagan na lang po sila. Abangan natin kung sino malalaglag. Si Bersamin, imposible pong hindi malaglag ang isa dyan. No? Imposible. Kay Tory nga, tsaka John Vic may nalaglag. Tory, pinangakuan ka na. Naghahanap ka pa ng posisyon? Pinangakuan ka na. Kami nga, pinangakuan din. Pinangakuan nga kami ng 20 pesos na bigas. Pinangakuan nga kami na itutuloy yung mga ginawa ni Tatay Digong. Wala nangyari. Pag mga pinangako na sa'yo, wala na yan. Malabs na yan. Okay mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Believe ka kay Abe, no? Nagsariling